Good morning sa ating lahat. Good morning. Saya ba kayo? Amen. Praise the Lord. So, diretso na po tayo sa preaching message. But, tayo ulit po tayo. Hindi umawit. Mag-pray po muna tayo sa Lord. Praise God. Hallelujah. Sige po, alisin muna natin yung mga iniisip natin. Baka meron tayong labahin sa bahay, kukulal, ipaplansya o iluluto. Kalimutan muna natin yun. Amen. Marap po muna tayo sa Lord at tayo ay magpuri sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Hallelujah. Bukas po natin ang ating mga puso at espiritu sa kanyang presensya. Purihin po natin siya. Beloved Heavenly Father, we come before your throne of presence. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong dakilang pagkilos at sa iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. Unang-una, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin, sa iyong kabutihan, sa pagkalinga mo sa aming mga buhay, maging sa aming mga mahal sa buhay, at sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Sa umaga pong ito, nawa ang iyong pangalan ng siyang mataas, naway mapapurihan ka sa pagbabahagi na iyong salita. Ang dalangin po namin, ang puso po namin ay patuloy na kalukawi ng yung banal na espiritu. Matuto po kaming makinig sa iyong mga salita at ito'y magresulta ng isang tunay na buhay na binago. Isang buhay na tunay na ligtas. Hindi lang ito'y aming binibigkas, kundi ito'y nakikita sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. God, ang dalangin po namin, kumilos ka ng malakasan. Sino man, Panginoon, ang may sakit at karamdaman, magmi-minister ka sa bawat isa. Ang mga nangangailangan ay bibigyan mo ng kanilang pangangailangan. At ang mga naguguluhan sa buhay, bibigyan mo po sila ng direksyon. Sino man, O Diyos din, ang hindi pa nakakilala sa iyo, gamitin mo, Panginoon, ang bulwagang ito upang marami pa, ang mga nakakarinig na hindi pa nakakilala sa iyo, makilala kanila bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas sapagkat nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang buhay. Marami pong salamat, O Diyos, and we bind all the plans and all the wiles of the enemy sa aming kalagitnaan. Mga kapatid, time na ito, gamitin ulit natin ang ating authority. Let us use our authority. In the mighty name of Jesus, we bind all the plans and all the wiles of the enemy sa buhay po namin, maging sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Diablo at ay mga cohorts, ay mga balukyot mong plano sa buhay namin, ikay aming nilalabanan sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Come out in the mighty name of Jesus. We bind you, we cast you out in Jesus' name. Wala kang karapatan sa kami ay binili na ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Pinalaya na sa lahat pang mga sumpa ng diablo at aming pong kiniklaim ang aming inaangkin, ang kalayaan, ang kaligtasan, ang kagalakan, ang kasaganaan, ang mga pagpapalang nanggagaling sa banal na Diyos. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay, maging sa service na to. Thank you for the power of the Holy Spirit, ang malakas sa pagkilos sa iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, be with us. We want to thank you, Lord, and we want to bless you. Ang lahat ng nauuhaw sa presensya ng Panginoon ay magsabi ng malakas na amen at huwag po natin siyang tipirin. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa presensya ng Lord. All out for God. God's servants are spiritually ready, faithful stewards, and merciful. Ito po ay naka-align sa team po natin ngayong September, Arise and Build a Service-Oriented Ministry. At nais ko pong pasimulan ang message na ito ng isang simpleng statement na bunga po ng pag-meditate po ng inyong lingkod. Now, it's with regard to investment. Sabi ko po dito, one of the best investments that we can do is to serve God in our lifetime. Be it in our family, career, and ministry. And serving Him is a goal. Amen? In order to live a life pleasing to Him.
Moreover, serving Him is not only a privilege, but also an opportunity because not everybody is given the chance to do so. Hinto lang po ako, totoo po ito, di po ba? Example, yung isang bata, kapapanganak pa lang, siya ay kinuha na agad ni Lord. Ala po siyang chance, di siya nabigyan ng chance na maglingkod. Amen po. Kaya it's not just a privilege, but an opportunity. And on top of that, we are called to serve. Amen? Tinawag po tayo ng Lord upang maglingkod sa Kanya, ang lahat ng Kanyang lingkod. Now, sa umaga pong ito ay iinog po ang ating istorya base po sa 3 parabola na makikita po natin doon sa Book of Matthew chapter 25. 3 parabola po to. Ang una yung the parable of the 10 virgins or the bridesmaids, yung mga dalaga, yung 10 dalaga. Pangalawa is the parable of the talents or the gold. And the parable of the sheep and the goats. So, mahaba po kasi yung Matthew chapter 25, kaya habang nilaladlad po natin yung mensahe, ay pupulot-pulot lang po tayo doon. But at the same time, i-combine po natin sa yung aking pagkukwento ng pinaka-istorya. Now, introduce ko po sa inyo, magsimula na po tayo, introduce ko po muna sa inyo yung the parable of the 10 virgins. Ano po ba to? Now, the parable of the 10 virgins is an analogy of the kingdom of heaven in relation to the second coming of the Lord Jesus Christ. Because we know that the Lord Jesus Christ will really come. Amen po. Kahit maging sa pagtatapos ng sa Bible, do sa last chapter, sa Revelations 22, verse 20, sabi ng Lord doon, surely I will come. Amen po. So the 10 virgin or bridesmaids waited for the coming of the bridegroom so that they can join the celebration. However, the bridegroom took a long time this coming. While awaiting, they all became drowsy and fell asleep. Kasi medyo na late ang bridegroom, so sa kahihintay ay sila ay inantok. Now, doon po sa parable ay kinuwalify po yung 10 virgins. Yung first 5, kinonsider siyang foolish. Kaya siya foolish kasi may dala silang lampara at saka oil, ay sakto lang yung oil na kanilang dinala. Amen po. Such that when the bridegroom arrived, aandap-andap na yung kanilang lampara. Maybe it is an analogy, isang Kristiyano na aandap-andap ang kanyang pananampalataya. Amen po. Kung tunay po tayong seryoso sa Lord, kailangan lagi po tayo nag-iinit at naglalagablab sa Diyos. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. So, nung siya dumating, nanghihiram sila dun sa 10, dun sa 5, ayaw silang pahiramin kasi baka maubusan din. So, inutusan sila, bumili na lang kayo, sabing ganon, sa labas. Habang sila'y bumibili, dumating na si bridegroom at naiwan po sila sa celebration, napagsarahan ng pinto. Now, in contrast naman po, yung 5 other virgins were considered wise because they brought extra oil. May dala silang extra oil, tamang-tama, malilate pala yung si bridegroom. So, kaya nung dumating yung bridegroom, sila ay nakasama sa celebration. Amen po. Sana po, pagdating ng Lord, tayo ay mainit sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Very zealous sa paglilingkod. So with that, ay basahin lamang po natin in part yung parable na makikita po natin sa verses 1 to 13. Magsimula po tayo sa verse 6. At midnight the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "they may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Dumating na. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." Amen. But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour of His coming." Yun po ang pinaka-konteksto nga. Another revelation, sa pananampalataya, hindi po tayo pwedeng pasabit-sabit. Amen. Each one is responsible for his own salvation. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah!
Now, moving forward, doon po sa parable, ang pinaka-issue doon na yung supply ng oil, di po ba? Is the supply of oil, yun ang issue nung 5 virgins. Now, tinignan ko po ito, some research, and nakita po natin, yung palang oil, sa Hebrew ay shemen, and then sa Greek naman, elion, literally means fat or grease. But figuratively, it means richness and fruitfulness. Di ba kahit sa ulam, walang ginisahan, walang mantika. Lalo na sa Kapampangan, mahilig tayo sa taba. Pati nga katawan ay tumataba. Oil symbolizes wealth, abundance, health, energy, and a vital ingredient for a good life. Similarly, it symbolizes spiritual abundance, which is only possible through what God gives by the power of the Holy Spirit. In fact, sa Bible, nakita po natin, kapag ina-anoint yung mga lingkod ng Diyos, ang ginagamit na symbol ay yung oil. Amen po ba? Okay, in Isaiah 55 verses 1 to 7, in-explain po doon, this oil was bought, quote-unquote, through listening to God, delighting in what He gives, and striving to follow Him. Base po sa Bible commentary, through lexicon, concordance, etc., and the BibleTools.org. Purihin po ang Lord. So in other words, ano po ba, in summary, ang pinakamensahe ng parable na yon? The main message of the parable is that serving God means being literally, spiritually ready until He comes. So, dalawang word, spiritual readiness. Amen po ba? Pwede po bang, ano ba yung tawag dito? Yung neurons ko. Ano yung oral? Yung sabihin natin, 1, 2, 3. Spiritual. Para hindi kayo naman yata ang bigli ang neurons nyo. Ikumpisal po natin. 1, 2, 3. Spiritual readiness. Alright. So, dapat tayong ready. Now, ngayon ang tanong, moving forward, paano naman po natin masasabi kung i-apply naman sa buhay natin na tayo spiritually ready sa ating Panginoon? Lagi tayong mainit, silo sa kanyang paglilingkod. So, balikan po natin yung Isaiah chapter 55 verses 1 to 7. May nabanggit po doon. So, listening to God, number 1 is listening to God. Ang ibig sabihin po nito, it means hearing His voice. Bilang mga Kristiyano, ang isang dapat po nating laging ina-aspire sa buhay, marinig natin ang boses ng Diyos. Amen po ba? Dahil sa mundo pong ito, kung titignan natin, marami tayong mga boses na naririnig. Boses ng utang mo, boses ng nagkakautang sa'yo, di ba? Boses ng ikay matanda na, gusto mo na mag-asawa. Boses ng kailangan ka ng trabaho. Boses ng tampururot mo. Meron pang isang boses, marami yun. Boses ng marites. Marites. So, usong-uso yan sa mga babae. Ako naging marites nga tayo. Ano yung marites mo? Yung mga ganon. So, maraming, okay yun. Sige, talaga, hindi mo mapipigil yan, yung mga boses na yan. Now, ang nais ko pong bigyan sa inyo ng diin, sana, sa dami-dami ng boses na ating naririnig, hanapin natin at mangibabaw ang boses ng Diyos. Bakit? Kapag yun pong ginawa natin, hindi po tayo maliligaw sa landas ng buhay at makapaglilingkod po tayo ng malakasan sa Kanya. Amen! Hallelujah! So, ang tanong, paano po mangyayari yon? Laging sinasabi ng mga preachers dito, yung ating basic spiritual foundation, ano yon? Bible reading. Amen po ba? Ulit-ulit yan. Praying, meditating, worshiping, attending in this corporate worship. Huwag po nating hayaan na kapag Sunday ay naroon tayo sa binyagan, kung saan merong ema, kung saan merong hipon, pestahan, etc., etc. Inuuna po lagi natin ang Diyos. Amen po ba? Kapag yun ang ginawa natin, unti-unti tumataas ang ating spiritual antenna at naririnig natin ang kanyang boses. At hindi po tayo maliligaw sa buhay. That is the practical application. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Kasi ang sabi sa verse 3, napakaliwanag po, Isaiah 55, give ear and come to me. Listen that you may live. Now take note, may tatlong action words doon. Ano yung tatlong action words? Ang isang action words, the word give, the word come, and the word listen. At sino ang sinasabi ng Lord doon na pinatutungkulan mo dito? Ang Diyos. Amen po ba?
Ibigay mo ang iyong tainga sa Kanya. Pumunta ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, at makinig po sa Kanya. And napakaliwanag, ano ang pinaka-outcome doon? Magkakaroon ka ng buhay. And then, ang buhay, literally, but figuratively, ibig sabihin, magiging masagana at mapagpala at pinagpala ang buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Letter B is delighting in what He gives. Ano po ito? Doon naman siya sa verse 2. Tingnan nga po muna natin yung verse 2. Sabing ganon, why spend money on what is not bread, and on your labor on what does not satisfy? Listen to me. Take note, kapag tayo po isinabihin ng makalawang beses, at least makalawa, ibig sabihin, mahalaga yon. Amen po ba? And eat what is good, and you will delight in the riches of faith. So dito makikita mo, ang pinapatukol dito ng Lord, yung right priority mo. Ano ba yung object of your desire? Ano ba yung object of your joy? Kasi sa mundong ito, kung titingnan natin, ang mundong ito, kailan naman hindi po makakasatisfy ng ating pangangailangan. Lagi at lagi kang may gustong mangyari at madagdag sa buhay mo. Is that correct? Yes, dati gusto mo lang tsinelas dahil nakapa ka. Nang nagka-tsinelas ka, gusto mo na sandals. After ng sandals, gusto mo na ng sapatos na close shoes, o kakapunta ka na ng palengke. Nung malaman may close shoes ka na, ayaw mo na sa palengke, pupunta ka na sa SM, pupunta ka na sa mga branded. Ganon din sa bag, lalo na sa babae. So in other words, hindi natatapos ang gusto ng tao. But kung ang object ng ating galak, doon sa mga bagay sa mundo, hindi matatapos yan. Lagi at lagi mong iniisip, kulang ang buhay mo. The best thing na sinasabi ng salita ng Diyos, delight yourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, tama, pinagpapala tayo, salamat sa Diyos, pero ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Iyon ang tunay mong kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Because it's only in His presence when we can really experience satisfaction. Amen po ba? Hallelujah! Ang sabing ganon ng psalmist, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, yun yung condition natin sa puso po natin. Si John Piper po, isang Baptist pastor and theologian, ganito po ang sinabi po niya. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Natutuwa po pala o naluluwalhati ang Diyos sa buhay po natin kapag tayo ay sa Kanya nasasatisfy. Kaya kapag natutunan po natin ito, practical application, kapag ang source ng galak mo at ang tuwa mo ay ang ating Panginoon, siya ang iyong delight, nawawala ang inggit. Amen po ba? Napakarami mga tao ngayon nainggit na, mayaman na siya, naiinggit pa sa kapitbahay niya. Na-promote na siya, kinaiinggit, pati subordinates niya kinaiinggitan. Ang tunay na Kristiyano at malago sa kanyang pananampalataya at spiritually ready, wala siyang kinaiinggitan. Amen po ba? Because his true satisfaction is in the Lord. Meron siyang comfort, meron siyang satisfaction dahil alam niya higit sa lahat, ang mahalaga kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Iyon, sapat na. Yung ano na yon, yung mga dagdag na yon, yaman, etc., promotion, dagdag lang yan. In fact, pagdating po natin sa langit, ni isa dyan, wala tayong iiwanan. Amen po ba? But praise God, ang nakita ko naman po, kapag silos ka sa Lord, seryoso ka sa Kanya, walang magagawa ang Panginoon, pagpapalain ka, idadagdag niya yon. Amen. Seek ye first the kingdom of God and He will give you the desires of your heart. Lahat na yan, all these things will be added unto you. Nakita ko po yan sa napakaraming mga tao. Letter C, striving to follow Him. Ano po to? This means obeying Him, living in purity and in righteousness. Doon po sa verse 7 ng Isaiah 55, sabi pong ganon, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Purihin po ang Lord. Now, 1 to 8 to C na yon. Ang tanong ko naman, ano ba ang proper attitude mo naman upang magawa mo yung you delight in Him, you strive to follow Him, ano pa? You listen to Him, etc. So naglagay po ako dito ng mga practical application. Paano mo magawa yon? Ano ba yung tamang attitude mo? Kasi everything that we do, the behavior that we demonstrate, emanates from our attitude. Amen po ba? Which is the inner part, the inner portion of your life or your
life. Okay, so naglagay lang po ako dito. This you can do if you will do these things. Number 1, you are serious and zealous in your faith life and service. Seryoso ka. Amen po ba? Walang Kristiyanong papetek-petek. Amen po ba? Walang Kristiyanong pang anniversary lang. Amen. Walang Kristiyano na kapag maaraw lang, pag maulan ay wala na si Kristiyano. Walang Kristiyano na kapag may peso sa paligid, ay wala na rin siya. Hindi po seryoso yun. Take note mga kapatid, sineryoso po tayo ng Diyos, dapat seryosohin po natin siya. Hallelujah! Palapakan po natin ng Lord. Hallelujah! Another one is, if you are watchful against the schemes of the devil. So dapat, kung talaga sinasabi natin na seryoso tayo, watchful tayo, ano ba yung mga gawa ng diablo sa buhay po natin? Another one is, you respond correctly to anything that can destroy your covenantal relationship with God, such as sin, temptation, worldliness, hassles of life, or the test of life. Isa-isahin po natin. Sa kasalanan, ano ba yung dapat nating response? You must hate it consistently. Amen po ba? Kamuhian ang kasalanan. Letter B is, when it comes to temptation, fight it fiercely. Labanan mo talaga. And then worldliness, avoid it fully. Kaya nga, laging nababanggit po namin ito sa inyo, yung mga practical application, kay dalaga at kay may asawa, hindi ka dapat nakikisama sa single. Amen po ba? Ang BFF mo ay dapat yung asawa mo. Praise the Lord. Yun po ang talagang totoo na seryoso. And then sa test of life, you cling tightly to God's promises. Kumapit ka ng mahigpit sa kanyang mga pangako. Huwag kang magreklamo. Amen po ba? Hebrews 12:2, kapag may problema ka sa buhay, ano sabi sa Hebrews 12:2? Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hindi ka titingin sa paligid mo kasi paligid mo mabibigo ka. Hindi ka titingin sa asawa mo kasi asawa mo ipipel ka. Yung kaibigan mo ipipel ka kasi ang tao limitado siya sa kanyang kaalaman, sa kanyang kakayahan. Maging ang kanyang pag-ibig, pero tumingin ka sa Diyos. Pag tumingin ka sa Diyos, kailan naman hindi ka mapapahiya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So those are the practical attitudes na gagawin po natin. Ang sabi ko po dito, ang tunay na pananampalataya ay siniseryoso. Subalit mahirap maging seryoso kung hindi naman maalab. At mahirap namang maging maalab kung wala ang malalim na pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, ang pinaka-bottom line dito mga kapatid, pinalalalim natin ang exposition ng salita ng Diyos. Yung pagmamahal natin sa Diyos, kailanman huwag hayaan nating mamatay o ito'y andap. Dahil ang paglagong spiritual, it is intentional. Amen po ba? It does not depend on your emotion. It does not depend on your circumstances. It does not depend on your whim. It depends on your seriousness in loving the Lord. Maguho man ang mundo, anuman na mangyari, mahal mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Bakit? Why? Because in the end, life is an accountability. We will be accountable to God because He will surely come. Minsan po, tinanong ang ating Panginoon ng isang Pariseo, Panginoon, sabi niya, tinetest nila ang Lord eh. Yung isa, yung Sadducees naman tinanong sa resurrection, Panginoon, paano po sa resurrection, yung isang tao na ganito, nag-asawa siya, namatay na pang-asawa niya, bla bla bla, sino po yung kanyang asawa? Sinagot yun ng Panginoon. And then, ito yung huling test, sabi niya, what is the greatest commandment? At sumagot po ng Lord, love the Lord with God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Now, sa parte po ng aking pag-aaral dito, may nakita po akong isang commentary about na kinukompare and contrast niya ang pagmamahal sa mundo at ang pagmamahal sa Diyos. At ang kanyang findings, na talagang tama naman, sila pala ay inversely proportional. Ang sabi po niya, love for the world pushes out our love for God. Kapag pala mahal mo ang mundo, pinupush out nito ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen po ba? Kapag naman minamahal mo ang Diyos, love for God pushes out our love to the world. Is it biblical? Yes. Bakit? Ano ang sinabi sa Matthew 6:24? No one can serve two masters at the same time, for either he will hate the one and love
the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Now, specifically, nabanggit niya dito, nagre-represent ng worldliness ay ang the love of money. You cannot serve God and money. In the end, babalik pa rin tayo sa pagmamahal sa Diyos. If we really want to be spiritually ready until He comes, huwag po nating hayaan ng pagmamahal natin sa Diyos mamatay at umandap. Amen po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Merong awit dyan yung, you should love the Lord with all your heart. Ang ganda ng boses ko. You should love the Lord with all your soul. Sama, wag na lang. Okay na yun. Kantang-kanta ako, kasi yung boses ko ay kumanta. So, ikaw na lang. Oh, sige. Ayaan nga natin si rap. Sige nga, oh. Praise the Lord. You love who you are. Lord, I love you. Oh, yes, you do. Lord, I love you. Help me love you more with all your heart, with all your soul, with all your might. Napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Lord. Praise God. Number 2 is the parable of the talents, verses 14 to 30. Ano po to? Introduce ko po ulit. The parable of the talents speaks about how you utilize the resources and responsibilities that the Lord has entrusted to you while waiting for His return. Kasi yun ang yung the second coming of the Lord at saka yung final judgment. So dito po, ang niranarrate dito, meron daw po isang master na tatlo yung kanyang servant. Yung isang servant ay, nung pag-alis niya, binigyan niya ng 5 talento. Yung isa ay 2, yung isa naman ay 1. Ibinigay niya base sa kanilang ability o kakayahan na i-manage. Now, nung siya'y bumalik, in-account niya yung 3, yung 5, in-invest niya, nagtubo ng 5. Yung pangalawa, yung kanyang 2, naging 4. Na-multiply 100 times. Yung isa na nga, hindi pa niya in-invest, hindi niya ginamit, at meron pa siyang katwiran. May excuse siya. Sabi niya, Master, kasi alam ko, ikaw ay nag-aani nang hindi mo dapat anihin. Kumukuha ka nang hindi mo itinanim, kaya ito ay aking itinago o ibinaon lang. Now, hindi po question doon, yung dami ng ibinigay. Ang question po, yung paano sila naging steward ng mga resources. Amen po ba? Now, sa atin po, tingnan nga po natin, doon sa 2 servant na who used the talents productively, ano po ang sabi ng Lord sa kanila? His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, kinument po niya. At ano pa, ipinromote pa, pinarami pa. Alam po ninyo, yung mga talento, abilidad, kapag pinagamit po talaga natin sa Lord at pinagbuti po natin, i-increase po ng Panginoon ang ating abilidad. Amen po ba? Hallelujah. And for the servant who did otherwise, his master replied, you wicked, lazy servant, so you know that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with a banker, so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Ang principle doon, yung na to use is to lose. Ang hindi mo ginamit, maiwawala mo. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Inuulit ko po, anong issue dito? The issue is not about how many talents, resources, and responsibilities that you receive, but how you become a steward of such entrustment. Stewardship po. So, ano ang main message po ng parable? That serving God means becoming a faithful steward of everything that He entrusts in you. So, faithful stewardship. Banggitin po ulit natin, mag-oral po tayo. Confession, 1, 2, 3, faithful stewardship. Dahil tayo pong lahat ay stewards. Now, naglagay po ako dito ng 2 areas kung paano po natin maipapakita na tayo mga faithful stewards. Una po is sa ating financial resource. Pangalawa naman sa mga talento
at mga abilidad at responsibilities na ibinigay po sa atin ng Lord. Unahin po natin yung financial. So sa financial resource, ang practical application po niyan ay maging prudent po tayo sa paghawak ng ating mga pananalapi. Amen po ba? In other words, ito, lahat ng bagay dito sa mundo, hindi po atin. Lahat po na yan, ibinigay sa atin ng Lord. Amen po ba? Maging yung pera. So, una, hindi mo dapat mahalin ang pera more than sa Diyos. Amen po ba? Okay, now, may nakita po akong isang publication ng Harvard Business Review about rightfully handling our financial resource. Isishare ko po sa inyo. Kasi yun ang principle. Paano natin siya i-apply naman sa buhay natin in practical terms. Number 1, sabi ng Harvard Business Review, let go of your limiting beliefs about money. Ito naman, pumapatak ko, halimbawa, parang naghihirap sa buhay, kulang ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen po ba? Kasi ang sabi nila, sabi sa Harvard Business Review, building money mindset starts with intentionally reminding yourself of the abundance of resources and opportunities around you or us. So this is good news. Amen po ba? Good news ito. Sino po ba yung nagkukulangan dito sa buhay? Huwag po kayo mawala ng pag-asa kasi marami pong oportunidad. Tama, maraming problema ang ating bansa pero ang Diyos, hindi po siya nalilimitahan. Amen po ba? Hindi ibig sabihin naghihirap ka ngayon, bukas maghihirap ka. Papalaguin ng Lord ang nasa iyo. Basta maging matapat ka. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. At ako nga natuwa doon sa natuwa talaga ako sa patotoo. Yung mga nagpapatotoo dito, kalahin mo Sister Carolina, pasimple pala, yung pala may swimming pool doon. Sa bahay niya, sabi ko, Pastor, parang gusto ko mag-swimming doon. So, pinakita niya yung journey niya. Umiyak pa siya. Talagang tunay na tunay sa puso niya yon. And then nakita natin yung meron din akong alam dyan na marami tayong mga kapatid na nagsimula talaga sa wala pero naging matapat sa Diyos eh. Amen po ba? At pag naging matapat ka sa Diyos, ang Panginoon obligado pagpalain kasi pangako niya yun eh. Praise God, hallelujah. Number 2, take ownership of your money. Ano naman ito? It's about being in control of your money rather than having it control you. Don't spend beyond your means. Marami pong nababaon sa utang dahil sa walang habas na pag-asa. So, tama lang. Kung ito lang kaya mo muna ngayon, doon ka muna. Don't go beyond. Amen po ba? Number 3, always set a timeline for your money goals. So, dapat po pala may mga money goals tayo, mga practical. Well, nag-iisip ako kahapon, total naman ka ako para makatotohanan. Naglagay ako ng true to life, di ba? So, para hindi concept, yan po ay sa kwarto namin. Ayun yung salamin ko. Yun, pati yung aking brooch. So, nakita po niya yan. Meron ako mag-iina dyan, mag-iina. Yung pinakamataba, yun ang nanay, yung dalawa niyang anak. Meron pa siyang bisita na dalawa, yun no. Yan po ay may mga pera yan. May pera. Coins lang. Kasi po, natutunan ko, as part of my stewardship, pag ako may mga coins, itinatago ko po yan. Actually, nakapag-harvest na po ako noon. This is another set. So yan siya, marami yan, puno po yan. Although may partner kay Tim. Kinuha ko, sorry, Tim. So, ang hindi na lang napupuno dyan yung yellow. Kaya pag ako po nagkakaroon ng coins, natutuwa ako, hindi ko ginagastos. Inuhulog ko dyan, inuhulog ko. Purihin ang Lord, nagkaroon na po akong 2 alipores. Una si Pastor. Alipores ko na po siya. Ba't ka mo? Nag-ano na rin siya. Huwag niyo kaming nanakawan. Pag nagpunta kayo ba, nagnakaw sa, alam niyo na yung makukuha niyo, mga coins. Joke only. Pero totoo po yun, si Pastor, pag napupuno na, meron siyang pinagbibigyan naman. Wow. Sabi ko, darling, isip ko lang, darling, bigyan mo ako. Joke only. Ang lapit ko lang, hindi mo na sa akin bigay. Hindi, joke only yun. So, yun siya. Si Tim, meron na rin siya. Naging habit po namin yon sa purihin ng Panginoon. Ibalik mo ulit yung coins. Pero nakakwento dyan eh. Sabi niya, weird ako. Although 11-0. Balik mo yung coins. Yung picture. Yan. Sinabihan ko ni Pastor dito, pero isi-share ko din. Sabi niya, i-balance mo yung sinabi mo kasi the Lord comes. Kasi sabi ko, teka, di ba kumisan pag may manahalo kayo sa ilalim ng dagat, yung mga coins, yung mayaman yung yung nakakakuha, di ba? Teka ako. Pag nagtagal ang pagdating ni Lord, papayamanin ko ang aking mga kaapu-apuhan 100 years after. Yung puti na yon, hindi ko bubuksan yon. Kita nyo, yon, transparent? Lalagyan ko ng picture ko sa loob yon.
to be open. Alam mo, namatay ako ng 2099. Sa 3099, doon lang bubuksan yun. Wow. So, 3,099 o 4,000. Makita nyo, ay, hindi nyo makikita pala. Patay na kayo nun eh. Ando na yung mukha ko sa National Museum. May history na ako. Lilian Garcia. Kasi bakit? Ibebenta yun nung kaapu-apuhan ko eh. Ibebenta niya yon kasi sa inyo. So, milyones na yon. Papasayahin ko ang aking mga kaapu-apuhan. Apo sa kakukukuhan. Kay Tim yun, kasi siya lagi kasama sa bahay. So, binilinan ko na si Tim. Pag ibinigay ko sa kanya yan, ibibili niya sa kanyang anak, at yung anak, pag hindi nila mumultuin ko sila. So, only, hindi tayo naniniwala sa multo, ano kayo? Pero, paano kung hindi tumupad? Wala lang. Okay lang. Nasa langit naman ako. Paano kung tumupad? Yumaman yung, gagawin ko po talaga yon. Sabihin nyo, nakakatawa, weird. Well, brilliant ideas came from weird ideas. Palapakan po natin si Lord. Malay ko, may maniwala kayo sa akin sinabi, maraming yayaman, di ba sa mga apo-apo natin. Pero totoo, gagawin ko po yan. I'm serious. Gagawin ko po, if the Lord tarries. Although, malapit na doon dumating si Lord, wala namang masama. Wala namang nawala. Paano sayang? Di sayang yan. The earth is the Lord and the fullness thereof, and they that dwell therein. Amen ba? May naintindihan ba kayo? After ng preaching, naalala nyo yung baboy. Letter B, on your talents, gifts, and responsibilities. Sabi ni Pastor, bumanat na naman ng halipakpak anointing mo. Sabi ko sa kanya kanina, darling, napakababa naman ang tingin mo sa akin. Bakit naman halipakpak anointing? Bumalik ka talaga ng halipakpak anointing mo. Sige. Sabi niya, ipagpatuloy mo yan. Huwag mo lang ako idadamay. Sabi niya, damay. On your talents, gift, and responsibilities. Ano po to? Binigyan po tayo ng mga talento. Amen po ba? So, paggamit po natin sa Lord yun. Amen po ba? At pinagamit po natin sa Lord ng malakasan, makita nyo, imumultiply ng Lord yung mga talento na yon. Amen po. Nung po ako pumunta sa Bipar, ako'y inosente lang. Inosente lang ako. Kahina-hina akong gumawa ng report nung araw. Mali-mali nga yung aking grammar nung araw eh. Hirap na hirap ako. Pero nakakilala ako sa ating Panginoon. Kung ang Panginoon, nagbibigay sa ng mga gifts, kaya niyang i-multiply yung gifts ko. Amen po ba? Just start on what you have and let God do the rest. Hallelujah! Purihin ang Lord. So, yun po ang nangyari. Hindi na ako mag-i-expound. Kulang na yung oras doon. So, ano man ang talento mo, ipagamit mo sa Lord. Kung ikay nasa opisina, be the best employee in your office. Kasi ang pinalulugaran mo, hindi sarili mo eh. Ang Diyos eh. Amen po ba? At steward ka. Lalo na kung Kristiyano ka, dapat hindi mo niloloko yung opisina. Amen po ba? Dapat ibinibigay mo yung best. Tama ang report mo. Tama ang ginagawa mo. Kasi hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa Diyos. Hallelujah! At yun ang iyong factor mo. Kung hindi ka man mapansin ng boss mo, okay lang. Kahit hindi ka pansinin ng tao, ang mahalaga, pinansin ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ko po dito, ang Lord ay hindi bigayan ng tira-tira. Para sa Kanya ang pinakamainam na pagsamba, pagpupuri at paglilingkod. Kaya nga sa ating paglagong spiritual ay dapat lumalago din at nagiging mabunga ang mga pinagkakatiwala niya sa atin. We are all accountable in everything that we possess. Last but not the least is the parable of the sheep and the goats in verses 31 to 46. Ano po to? This parable of the sheep and the goats tells about the final judgment of the world and the distinction between those he will accept and those he will reject in His kingdom. In other words, meron po kasi tinatawag na, yung Great White Throne Judgment. Iba po yung rapture. That is another Christian belief po natin. Na ang Lord darating sa para kunin ang mananampalataya and then for 1,000 years, millennial reign, and then si Diablo ay papawalan, pupunta sa, bottomless abyss or pit. And then after 1,000 years, the Great White Throne Judgment, lahat ng patay at buhay,
at nauna na sa Panginoon, is a general assembly of all people in the world. At doon ay ihiwalay ng ating Panginoon yung sheep at saka yung goat. Amen po ba? So yun, is just a proclamation. Hindi yung time upang justify mo na dapat kang maligtas, kundi it's just a proclamation kung sino yung nasa pupunta sa lake of fire at saka yung hindi. At dito, ang ginawang analogy ng ating Panginoon ay yung the parable of the sheep and the goat. Sino yung sheep? Yung sheep na nasa kanyang kanan, yun yung nagpakita ng compassion sa kapwa. Yun namang nasa kaliwa, yun yung hindi. So dito, ang lesson doon, ang isa sa lesson, yung sin of omission can be equated to the sin of commission. Yung bagay na dapat mong gawin at hindi mo ginawa, kasalanan din yon. Amen po ba? Na gusto ko pong bigyan ito ng balance. Hindi ba yan ay good works? Yes. Pero ang gusto pong gawing balance dito, hindi po natin dapat ito confuse sa doctrine of salvation. Kasi ang doctrine of salvation, naligtas ka, it's because of your works. Amen po ba? But because of the grace of God. Amen. But, ito yung pangkabiat. Pero, kung ikay naligtas na, dapat nakikita sa buhay mo. Amen po ba? Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Of course, gumagawa ka ng mabuti, gusto nating i-balance, hindi para itaas sa iyong sarili. Amen po ba? Gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa kasi mahal mo ang Panginoon. That is an outcome of you being saved. Parang ganito yung sample. Ang aso, kaya siya tumatahol dahil siya ay aso na. Hindi siya tumatahol para maging aso. Baliktad po. Kaya, mamaya pag may bumaba at may tumatahol, tanungin mo, gusto ko baka maging ano. So, yun siya. So, ganun po. Kung tayo, sinasabi natin na tayo ay ligtas na at binago ng ating Panginoon, dapat nakikita ito sa ating buhay. Sa paanong paraan? Ito yung message ng parable. Amen po? That serving God means being merciful to other people because we're already saved. So, in other words, ang message nito is service to other people. Now, sabi ko, if you say that you're already saved, then it's but natural for you to be compassionate, merciful, and hospitable to the needy, especially if you are in a position to help. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Amen po ba? If you do it, then you are a contributor to the betterment of this world. Specific. Next slide. Anong sabi ko po? In terms of judgment, do not be judgmental, but be merciful to the needy. May mga tao kasi na, kung nakakaalawan na sa buhay, kung tingnan yung mga taong mahihirap, parang nalang mga ipis at daga. Huwag po natin gawin yon. Amen po ba? Number 2, hindi mo bibigyan kasi hindi naman yan nagsisikap, tamad. Pasalamat ka at ikaw magbibigay, hindi ko binibigyan. Amen po ba? Do not look down but understand the less privileged. Letter C, another, do not turn a deaf ear but be sensitive to their needs. Dahil yan ang isang bunga ng isang tunay na binago ng Diyos. Amen po. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Lala ko po sa araw, handun ako sa Bohol, sa Bohol. Tapos nandun kami sa airport, nag-aabang na kami ng aeroplano, pabalik. So ang dami namin doon, puno yung ako sa bandang dulo kasi meron akong mga kinakalutkot. Tapos may narinig ako, tabi doon sa check-in, yung bago ka pumunta sa boarding, may 3 lalaki na kumakanta ron, naganda ng kanta ko. Christian song pa yung kinakanta. Sabi ko, mukha yata ako may pa-entertainment pa din sa airport. Pero tinignan ko, mga bulag pala. So yun ang part ng nila. So, at least, pinaghirapan nila yung parang trabaho na rin nila yon. So, tumayo po ako, nagbigay ako ng alam po niyo sa dami na yon, I think 3 lang. 3 lang yung naglagay sa dami ng tao. Mga kapatid, kung talagang tunay tayo Kristiyano, dapat naalala po natin yung ating kapwa. Amen po ba? Lalo na yung mga kapatiran po natin. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. And, lamang po ako, kasi, ngayon, ang problema ngayon, di ba, tataas ng bilihin? Meron pong nagkaroon ng survey, last June, ang SWS. Nagkaroon po ng self-rated survey. Ibig sabihin, yung tao, in-interview nila,
ano ang tingin nila sa sarili nila kung sila ay food poor? Pagkain ito pinag-uusapan. At ako'y nagulat sa survey. Kasi ito ang lumataw nung SWS survey. Yung sa not food poor, ibig sabihin okay sila. Masasarap siguro kinakain ito, iba-iba. 28%. Ibig sabihin, sa bawat 100, 28, okay lang, masaya sila. Nakangiti sila. Yung food borderline, 38%. Ibig sabihin nun ay, okay lang. Pero pag siguro na nasa dulo na sila dun. Yung food poor, ibig sabihin kulang, 34%. Ibig sabihin, sa 34 na tao, sa 100 tao, 34 kulang sa kinakain, gutom. Amen po ba? I think naikwento kahapon ni Pastor, naawa nga ako, kinuwento niya, yung babae na senior citizen daw, at 2 o'clock ng umaga, madaling araw, nakapila na si NFA para sa 5 kilong bigas. Sa ating pa naman Pilipino, rice is life, di ba? Mawala ka na ng ulam, kumakain tayo, 1 bundok na rice. Pero ang ulam natin, dati nga kami kumakain, 1 bundok na rice, yung tuyo, putol pa. Next meal na yung kalahati. So, ganon. So, ako'y naawa. Imagine mong katandang senior citizen na katulad ko, pipila doon. Mga kapatid, ano po ang ibig ko sabihin? Sa mga capable dito, huwag lamang po natin tingnan yung sarili natin o yung pamilya natin. Manungaw po tayo sa bintana. Makita mo, napakaraming kawawa. At para ma-develop ang compassion mo. Amen po ba? Palakpakan mo ang Panginoon. At kung sa tingin mo ay ikaw ay parang nawawalan kapag ikay tumutulong, huwag po niyong isipin na kayo mawawalan kasi ang Lord nakikita yan. At it's a biblical principle. Kapag ikay nagbigay, ang Lord ibabalik yan even more. Mas marami sa iyong ibinigay. Hallelujah! Because that is the fact of life. Ang sabi po, life is all about you and yourself alone. Include other people in your equation. Do not live selfishly, but generously, and in due time, the good deeds that you sow will return to you in great proportion. Purihin ang Lord. So, ipatutuo ko ulit, siguro narinig yun na. Dahil kahit po ang mga anak ko, mga nakatapos na, meron din po ako sinusuportahan na yung aking mga pamangkin na namatay na yung mga kapatid ko. Sinusuportahan po namin yung magkapatid, yung 2 buhay. Isang araw, tita, may bakit? Nagre-review po kasi sa architecture, kailangan ko ng iPad. O sige na, bahala na si Lord yan. Praise the Lord. Maya-maya naman, sabi niya, kailangan niya ng XX number of amount of money kasi kailangan niya sa semester na ito. Kumusta ka isa mong nagre-review? Kasi sa wakas isa, nagre-review na rin yung isa. Praise the Lord. Sana makapasa. So, siya nagre-review. O, magkano? Ganito. O, sige, pinadalan ko ito, pang matrikula niya, pang allowance pa niya. At yung isa na ma-allowance sa pang-review naman ng isa. Hindi ko na po tiningnan yun na mababawasan ng aking super yamang ewan. Ang tinitingnan ko na, makakatulong ako. Unang-unang unahin mo yung tribo mo. Amen po ba? Mukha kang hari, meron kang putong na corona. Ang inumang karyaan, mga pesan. Puro hirap na hirap. Unahin mo yung mga kapamilya, yung mga apu-apu mo, tribo mo, apu-apu mo, bla 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 bla. And then yung mga kapitbahay mo. Amen po ba? And then, patutunga ulit. Sabi nga sa Bible, pag gumawa ka ng kabutihan, wag mong But I just want to illustrate. Sa office nga po, minsan yata nabanggit ko na, nagpawala ako ng $1,000,000 doon. Oh, wow, hindi do. Million cents. Hindi totoo yan. Baka maniwala kayo. Certain amount of money, hindi ko na po sasabihin. Ibinigay ko sa aking staff. Sabi ko, may mga tauhan po kasi kami siyempre, mabababa lang, kung minsan yan, maranasan na walang pamasahe, para hindi pumasok. Sabi ko, nasa iyo yan, in-announce sa flag ceremony, kung sino man ang nagkukulangan sa inyo ng pera, pumunta kayo kay ganito, at doon kayo kumuha. Bayaran nyo lang within a month pag kayo nagsweldo. Dahil kawawa di po ba? Nanggaling tayo doon Lalo na yung mga nanggaling sa baba. Alam mo ang sitwasyon sa buhay. Bakit nga ikay tumaas na? Parang hindi mo naramdaman yung walang pera. Ang hirap kayo maging walang pera. Nakakainit ng ulo, di ba? So, ano pa yung pinadagdag ko? Sabi ko, mag-ano ka nga, sinabi sa budget, bumili ka nga ng coffee machine. Yung merong macchiato, ano ba yun? Machine pa lang, wala pa yung macchiato. Sabi niya, ma'am, isa niyo po isa, hindi na, makikikape na lang ako doon sa, huwag mo na akong lagyan. Ilagay mo doon sa hallway natin. Lalagyan natin ng kapiyan, ng mga para may macchiato sila. Kasi mahal sa Starbucks. Yung man lang maitulong ko. Amen po ba? Purihin ang Lord. So, kayo,
Kristiyano tayo, tumulong po tayo. Pero huwag niyo po akong hihingan ng kape ngayon. Andun yung kape, andun. So, my point is, let us be compassionate sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Yan po ang isang marka ng isang tunay na binago ng Diyos. Ginagawa mo ito? Bakit mo ginagawa? Hindi mo ito ginagawa para ita sa iyong sarili. Amen po ba? Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Diyos. It's an act of your gratefulness to God. At patutuo na lamang po, sabi ko nga, but in reality, ay nakita ko po at naranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa aming pamilya. But hindi lang yon ang aking pinagpapasalamat. I am grateful to God because He gave me the opportunity to serve Him in my lifetime by becoming a blessing to other people. Amen po ba? I believe that serving God is not just a privilege, but an opportunity. Blessed and great are those who serve Him faithfully. And ito po, gusto kong bigyan ng at the end in serving God, maintain a grateful heart. Kung ikay tumutulong, huwag kang magreklamo. Amen po ba? Because He promised, give thanks to Him and praise His name. Ano na lang po, dagdag. Alam ba, kung tumulong po tayo, isang principle na ibinigay sa akin ng Lord. Kapag ikay tumulong, hindi ko ine-expect na yung aking tulungan ako, bayaran ako. Pabalik doon sa tulong na ibinigay ko sa Kanya. Bakit? Kasi, simple lang yan. Kapag ikay nakipaglibing, huwag mong asahan na yung pinakipaglibingan mo ay makipaglibing sa'yo. Otherwise, ang makikipaglibing sa'yo, multo. Di ba? Pag ikay namatay, merong ibang taong makikipaglibing din sa'yo. Ibig sabihin, kahit hindi magbalik yon, hindi ka tinulungan, may gagamitin at gagamitin ang Lord na ibang tao na sa panahon ng pangangailangan mo, siyang tutulong sa'yo. Because in the end, lahat naman yan nanggagaling sa Diyos. Bahala na siyang kumausap kung sino man ang mabuting kaluluwa na yon. Purihin po ang ating Panginoon. Now, sa ating pong pagtatapos ay nais ko lamang pong bigyan ng konting summary and konting challenge. Ito pong ating nabanggit. Now, in general po, the three parables tell about what it means to be ready for His return and how to live until He comes. Specifically, with regard to our service to Him, the parable of the 10 bridesmaids or virgins teaches that every person is responsible for his own spiritual condition. And our relationship with Him is personal. Spiritual preparation cannot be borrowed even at the last minute of our lives. Na yung ko naman born again, ako'y born again na rin, hindi po ganon. And so in our service and while waiting for His coming, we must be spiritually fruitful and ready. Kung gumagawa ka na parang hindi darating ang Lord pero nagiging matapat ka, na sa tingin mo darating sa araw na ito ang Diyos. Amen. Next slide. Now, the parable of the talents naman or gold tells us the importance of using well everything that God has entrusted to us in all aspects of life, be it money, abilities, responsibilities. Life is an entrustment, and so we must be faithful stewards of all the resources and responsibilities that we have, regardless of its amount or quantities, kasi binibigyan nga ng Lord dyan, depende sa ating abilidad at sa ating readiness. Lame excuses and laziness are not acceptable for not being faithful and fruitful in our service. Purihin ang Lord. Lastly, the parable of the sheep and the goats emphasizes the importance of serving others in need. It does not depend on the amount but on the extent of our willingness to give out of our love to God. Like Jesus, we must be merciful and compassionate instead of being judgmental. Huwag po nating maliitin ang mga taong mahihirap. Amen po ba? It's a natural product of being saved. Purihin po ang Lord. Next slide. Sige nga po, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Now, nung pong last week, handong po ako sa Bohol nga kasi meron kaming MOA signing doon. So sa MOA signing na yon, from Bohol pala, yung area pala, yung project, 3 oras pala, haba, grabe, napakalayo talaga. Pero nadaan ako yung mga chocolate hills. So, libre na ako ng chocolate hills. Hindi lang ako nakaakyat, puro pala chocolate hills doon. So may MOA signing po. At ako nga po nagulat, may papakita akong picture dito. Kasi, nakakita akong doon, ng buko. Pakita mo nga, nagulat ako, napeki ako. Yan, yung buko.
Mahilig kasi ako manood yung mga vlog ng mga kamatis na may namumunga ng apple. Di ba may mga gano'n na vlog? So, nasa isip, nung makita ko yung puno ng buko, wow! Sabi ko, may technology na palang ganito. Yung buko mayroong grafted ng ano ba yan, tawag nito? Rambutan. Oy, ipinost ko yan sa FB ha. Puntahin niyo yung FB account ko, i-like nyo. Ay lang kayo dito, 500. May 500 na yun. Kayo na. Siguro ng FB kayo. Joke only. So, tuntuha po ako. Nagpa-picture nga eh. Yung pala nakatali na, peki kami. Nakatali yan. Huwag kayong papeking katulad ko. So, habang nag-ano kami, diyan kami kumakain. Numalaon pag-alis namin, yung baba, wala na. Naputput na yun, naputput na. Kinain na namin lahat. So, yun po siya. So, during the MOA signing, sa alin na yan, ano lang yan, pa good vibes. Yung pong isa namin ka-opisina na staff po natin ay meron po siyang sinabi. Kinote ko, sabi ko, ang ganda pala nito nung ko niya. Sabi po niya, my staff who acted as the moderator during the ceremony said, everybody can be great because he has the opportunity to serve. Amen po. Palapakan po natin ang Lord. Hallelujah! And I also, maybe the statement of Rick Warren fits as good ending to this message. Nag-strike po sa puso ko actually yung sinabi ni Rick Warren. Ang sabi po niya, faithful servants never retire. Pwede po bang, natin, sabay-sabay po natin, 1, 2, 3, basahin po natin. 1, 2, 3, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So lastly, I would like to challenge you by asking you to examine your life and situate yourself in the Lord's message. Where are you on the message that I heard? Locate yourself and navigate from there. And I hope that in the end, the Lord may find you faithfully serving Him until He comes. Kaya nga sabi ko nga po kanina sa Revelations 22, sa last verse, ang sabi ng Lord, yes, I will come. At sana po, ready po tayo sa pagbabalik ng Lord. Amen po? Sabi ko na rin, nagladlad na ako dito. Total, naglilingkod na tayo sa Panginoon. At bigay na po nating lahat. Amen po ba? Let's give our best shot. All out for God. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Awitin nga po natin. Yung isang awit na napakaganda. Tumayo po tayo. Ang ganda-ganda ng awit na to. Bahala na po kayo mag-connect sa message. But ito po ay pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Banal mong tahanan. Tayo po ay banal na tahanan ng Lord. Amen. Sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Walang hanggang mga papurit at samba, mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luklukan ang iyong wagas na pasimpan. Hallelujah na!
Praise the Lord, praise the Lord. Pakibaba muna ho natin ang ating mga kamay. The message title is a very challenging one. All out for God. All out for God. Lahat ay para sa Diyos. Now, Matthew chapter 25 is one of the last chapters in the book of Matthew. Ang ibig sabihin ay mga huling yugto po ng ministry ng Lord Jesus Christ. That would tell us that it contains seriousness, yung mga huling tagubilin, no, ng ating Panginoon. So, chapter 1 and the other chapters of the book of Matthew, they talk about the life of Jesus, the ministry of Jesus. Iba't ibang lessons ang itinuro. And then come Matthew chapter 25 is part of what you call the eschatological chapters of the book of Matthew. Pag sinabing eschatology, it's a theological term, the doctrine of the last things or the doctrine of the end times. What will happen sa mga huling panahon. At kasama ay ang pagbibigay diin sa judgment day, sa pagharap natin sa Diyos. So, life is not just here on earth, mayroong life in eternity. And the Lord Jesus is helping the disciples and the listeners during that time to connect what is it that really gives substance and meaning to life. Is it just about getting, hoarding? Is it just all about me? So it's a reminder, ang buhay hindi puro pakabit. Nandito pa ho ba tayo? Ang buhay hindi puro pakabit. Meron ding patulak na bahagi ang buhay. Life is not just all getting. Life is also about giving. Life is not just all about self. There is an element that gives substance and higher meaning to life. Okay? Not just what can I get from this. Puro self, puro sarili. Hindi, meron ding serving. Parables are earthly stories that convey heavenly truths. Yun po ang ibig sabihin ng talinhaga. Mga makalupang istorya na ginagamit ng ating Panginoon para ipahayag o gawing maliwanag ang mga makalangit na katotohanan. And the Lord is teaching His disciples and all His listeners, iba ang paghahari ng Diyos. Sa paghahari ng tao, it's all about me, kasikatan, look at me, praise me. Yun ang kaharian ng tao eh. Yun ang greatness sa kaharian ng tao. Basta sikat ka, marami kang utusan, mapera ka, yun ang sikat, yun ang greatness sa tao. But the Lord Jesus Christ is saying, if you want to be great in God's kingdom, that is not the way of greatness in God's kingdom. In fact, ang Panginoon, siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. He has all the convenience, and yet because of His mercy, iniwan ang kalangitan. At naging alipin, at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. And then He taught His disciples, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. So ang kadakilaan ngayon ay kakaibang-kakaiba sa sinasabing kadakilaan ng tao. And we are Christians. We're followers of Christ. We're not followers of human leaders na hanggang dito lang ang buhay. Sa tao, ang ikinakabit lang sa buhay yung accomplishments, titles, and that's all. To a normal person, ordinary person, he stops there. But then God wants us to get the bigger picture in life. Life does not just stop there. There is an element in life na nagbibigay ng sobrang saya sa'yo na hindi mo makukuha sa mundo. At yun ay ang
pag natutunan mo yung tinatawag na Christ-like servanthood of Jesus. Dun ka masasaya. Dun ka masasaya. And then, the 3 parables na in-exegete, no, ni Sir Lilian sa kanyang teaching. Kasi ang title, All Out for God. It's not all about me. It's now about God and God giving me the chance to have sense in my life. And then, he expounded on those 3 parables. The parable of the 10 virgins, 5 are wise, 5 are foolish. The parable of the talents, the 2 servants are well done, good and faithful servants. Yung pinakahuli ay you lazy and wicked servant. So, all of these parables have comparisons. And then the last parable is a parable of the sheep and the goats. Napansin nyo ho? Hindi aksidenteng yun ang pagkakahile-hilera. So, it is as though the Lord is saying, satisfied ka na ba dyan? That life is all about you? Life is all about the likes or the praises that you get from people? Is it all about your hair? Is it all about your suit? Is it all about your personal desire? Is that all? Parang sinasabi, lugi ka kapag ka ganun ka. And the Lord is teaching us a kind of life that will give you so much joy and satisfaction. Hindi naman maramot ang Diyos. Nangako siyang ipagkakalob niya lahat ng kailangan natin. Pero is that all? Ang ganda ng title. All out, but not for me. All out for God. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. So look at this. If this is something that would connect you and help you transition your life from just, it's all about me, to something that you will not regret when you face eternity, because kung ang sense of security mo bilang tao ay sa value system ng mundo, if your sense of security is about your looks, darating ang panahon tatanda ka. O di wala ka ng security. If your security is just in your money, minsan isang alog lang sa stock market, maraming pwedeng mawala sa iyo. The Lord is teaching us deeper meaning in life where you put your security not on things na madaling mawala. To the Christian, ang security po natin, tandaan natin, wala sa mga bagay ng mundo, nasa Panginoong Hesukristo ang ating security. Ano man ang ating social status sa buhay, you don't have to wait until you go up here in that social status in life before you become happy. Where you are now, you can start being happy. If you know Christ, if you follow Christ, and then along the way, babaguhin naman ng Diyos ang istorya ng buhay mo eh. Pero hindi ka maiinggit sa kung ano ang meron ng iba na wala ka. So, let's look again. Okay, the parable of the 10 virgins. 5 are wise, 5 are foolish. So, this is still in the context of sinisilip po natin ang turo ng Biblia patungkol sa aspetong ito ng paglilingkod. Kasi, ano ito eh, kumbaga, this is the transcendent kind of life eh. Bakit mahalaga yung ano na yon, yung parabola na yon, ng summary ni Sister Lilian in the area of a very effective life of service-oriented eh. Yun yung ating binibigyang diin. Spiritual readiness yun. Kasi pag hindi ka spiritually ready, you cannot be an effective servant of the Lord. You'll just be like the 5 foolish. So, bakit sila ganon? The 5 are wise kasi meron silang dalang reserved oil. Okay? The 5 are foolish because kontento sila dun sa just enough. Hindi agad dumating ang groom, which is a typology of the second coming of the Lord Jesus Christ. So pagdating, yung 5, bakit sila wise? Because they're ready. Yung 5 foolish, hindi sila ready, naubusan sila ng langis. At ang langis sa Biblia po, tandaan natin ito, simbolo ng Santong Espiritu, simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Which tells us that we cannot serve God just by our own carnal strength. May mga taong wala naman sa Diyos, gumagawa rin ng kabutihan, pero ang sarili ang itinataas. So for your service to have eternal value, you need to do it in the power of the Holy Spirit.
Huwag kang makontento dun sa just enough na ayos na yan. Ito yung mga taong mahal ang Diyos kahit papaano, pero hindi mo mahal na mahal ang Diyos. Ito yung mga taong nananalangin kahit papaano, pero hindi marubdob ang iyong pananalangin. Ito yung mga okay sila sa banal na kasulatan, pero hindi sila yung consistent at hindi sila uhaw sa Diyos. They're just enough. And the Bible puts them into the category foolish virgins. What we need, don't just be contented with the just enough. Seek for the overflow. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Gusto kong mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Spiritual fullness, spiritual readiness will prepare you for effective servanthood ministry. So anong nangyari? The 5 were accepted because they're wise. The 5 foolish were rejected. In the parable of the servants, parable of the talents, the 2 received commendation, the other 1 received condemnation. Commendation because, Lord, itong pinagtiwala mo pong 5, ginamit kong lahat ng tama. Nagtubo ng 5 pa. And Jesus said, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Bumalik yung pinagkatiwalaan ng 2, Lord, itong 2, kahit 2, pinagbuti ko, Panginoon. Nagtubo rin ng 2. Well done, good and faithful servant. Hindi niya sinabi, Lord, bakit yung 5, ako 2 lang? Hindi siya naiinggit. Napansin nyo? Kung ano yung itiwala ng Diyos sa'yo, yun ang pagsumakitan mo, diyan ka gagantimpalaan o hahatulan ng Panginoon. O di okay sila. Commendation. Itong isa, condemnation. Bakit? Isa na nga lang ni pinaghatiwala, hindi pa pinaghusay. Hindi pa pinagbuti. Anong sinabi? Hindi na well done. You lazy and wicked servant. Tandaan po natin, nag-iisang buhay natin. Huwag nating sasayangin. Gamitin natin ang tama sa mata ng Diyos na nagtiwala po sa atin. Whatever is entrusted to you, talents, abilities, no matter how big or how small it is, use it properly as a good steward. So the second point, emphasis, is being a faithful steward. The third parable, which is also very powerful, the final parable among the 3 is a parable of the sheep and the goats. The sheep were blessed, the goats were cursed. Come here, you blessed ones. Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y hubad, ako'y inyong dinamtan. Lord, kailan ka namin nakitang hubad, gutom? Yung ginawa ninyo sa pinakamaliit kong kapatid, ginawa ninyo para sa akin. Bless sila, sheep. Ito naman yung goats. Lumapit sila. Goats, Lord, kailan ka namin nakitang hubad? O kaya walang pagkain? Yung hindi mo ginawa sa aking mga kapatid, meaning to say, yung mga taong nangangailangan, parang hindi mo na rin ginawa para sa akin. And then they were driven away, they were accursed. Now you choose. 5 foolish or 5 wise virgin, accepted, rejected. The talents, the parable of the talents, okay? Commendation or condemnation. This is serious kasi po mga last things na to, the doctrine of the last things. It somehow tells us, teka nga, ako'y lakbay ng lakbay sa buhay. Humimpil nga ako. Papaano akong nabubuhay? Is it all about me? Or am I becoming like Jesus and say to the Lord, I'm sorry, I've been so selfish. I want to be like you. Because Jesus came not to be served, but to serve. Greatness in God's kingdom is in that spirit of servanthood. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maganda ang isang nabasa ko pong phrase. It goes like this. Service is the rent you pay for your brief stay here on earth. I love that. Ang paglilingkod ay parang rentang ating binabayaran sa pansamantalang buhay natin sa mundong ito.
Yung nagre-renta ng bahay, unawa po natin yan eh. Pag nagre-renta ka, kailangan magbayad ka dyan, monthly. Renta yun eh. Tandaan po natin, hindi tayo permanente sa mundong ito. Isang araw, haharap lahat tayo sa Diyos, ipagsusulit, paano tayo nabuhay. Paano natin ginamit ang mga platforms, influences, everything that God has entrusted to us. Did you use it just to glorify yourself? Or did you use it to exalt the Lord who had entrusted you all of those influences and platform? Kaya ang Kristiyano mapalad eh. Ang security natin wala sa mga bagay na sinasabi ng mundo. Our security is in our rich relationship with the Lord Jesus Christ. Now, another quote is, what you think you own is actually on loan. Yung iniisip mong pag-aari mo, actually, pahiram lahat ng Diyos yan. Hindi tayong may-ari dyan. Pahiram ng Diyos at titignan ng Diyos, papaano mo gagamitin yan. My last quote is a beautiful reminder of our Bishop, Brother Eddie. The quality of your life in eternity depends on the quality of your faithfulness and obedience in serving God here on earth. Huwag niyo akong tignan na parang judgment day na. May lakas pa tayo, buhay pa tayo, gumising pa tayo kanina. God is giving us the chance to rectify some things in our lives. Let us be service-oriented, not self-oriented. Can we shout aloud, Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Nung ako'y baby Christian, maybe many of you are just like me. Nung magising ako sa truth na ito, hiyang-hiya ako sa Diyos. And I've said, Lord, I'm really so sorry. I've been so selfish before it's all about me. I repent of that, Lord. I owe it all to you. Now I want my life to be all about you. All out for God. Hallelujah! Lift your hands to Jesus, please. Sing that chorus as our prayer. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, ang buhay ko, loobin mo ng buhay ko'y maging banal na tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Nakayuko po tayo at nakataas ang ating mga kamay sa presensya ng Diyos. I would like to encourage the congregation to apply this very simple but powerful message. Huwag nawa tayong dumating sa pagkakataong hinahabol na natin yung paghinga natin at saka tayo lumilingon, papaano nga ba ako nabuhay? Huwag lang tayong mabuhay para sa ating sarili. We're Christians. Jesus is our model. He left the comfort of heaven, inabot ang makasalanan at naliligaw na tao. You will change the way you look at people. Hindi mo nadudustain ang iyong kapwa. Kung may nanlilimos sa iyo, hindi mo itataboy na parang basura. Magpapasalamat ka sa Diyos na hindi ikaw ang nanlilimos. You'll begin to have mercy. So these three things may be so simple, but they're really so powerful. Spiritual readiness. Being a faithful steward of whatever is entrusted to you now. At hindi ka naiinggit sa iba. And then being merciful. Some practical application, maybe we can apply what we call banal na racket. R-A-K-E-T. Random acts of kindness every time. Bibili ka sa isang nanay na hindi mo alam, may mga anak na inaalagaan, huwag mo nang baratin. In fact, if the Lord so touches you with His mercy,
at may capacity ka, wag mo nang kunin ng sukli. Kung yan ay 20 pesos, magugulat ka minsan, teary-eyed ang tao. Nay, wag nyo na hong ibigay. That's okay. And when you go out of that place, ramdam mo, iba ang ligaya ng ikay nakatulong sa iyong kapwa. There is tremendous joy in serving na hindi may bibigay ng mundo. Lalo na po sa panahong itong naghihirap ang marami sa ating bansa, luminga-linga lang tayo at wag puro yung sariling kasiyahan ang iniisip natin. Let's be like Jesus. He cared for us nung tayo ay walang-wala. Now let's begin to also express that kindness and mercy of our Lord to Jesus sa ating kapwa. Not sporadically, but every time. Random acts of kindness every time. And I tell you, believe me, every time you do good sa iyong kapwa, you also feel good. Because that is what God created us for. He created us for good works that God has ordained before the time began. Ephesians chapter 2, verse 10. Pagkatapos sabihin yung verse 9 that we're saved by grace, yes, but God also wants us to do good works. Spiritual readiness, faithful stewardship, being merciful. Hindi ka matatakot humarap sa iyong eternidad. Nakatas pong kamay natin sa ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. And believe me, God can see your needs. But life is not just all about our needs. You don't have to wait until you come into a certain social status before you begin to have compassion for other people. Start where you are right now. Mararamdaman mo hindi ka maaawa sa sarili mo. You will sense that gift of greatness in God's kingdom, of being a channel of God's strength and encouragement and blessing to other people. Greatness in God's kingdom is in servanthood. Sumunod nawa tayo sa panalangin sa lahat ng nagsasabing, I want to change the way I live. I want Jesus to guide me. Sabihin nating lahat, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Nangusap ka sa akin ngayong umagang ito. Nangusap ka sa akin ngayong umagang ito. How to have a fulfilled life. How to have a fulfilled. And that is not being self-oriented, That is not being self-oriented, but about service-oriented. but about service. Just like the Lord Jesus Christ. Just like the Lord Jesus Patawad Christ. po, Panginoon. Patawad po, If there are Panginoon. times There are times that I am consumed that I am consumed with thoughts with thoughts that is about me that is about me. at walang natitirang kaisipan, Walang natitirang hindi ako kaisipan. nakakalinga sa aking paligid Hindi ako nakakalinga on sa how paligid. I could become a blessing. On how I could become Forgive a me for blessing. my selfishness. Forgive me for my Teach me to selfishness. be like Jesus. Teach me to be like I Jesus. want to follow I Jesus. want to follow Jesus. I want to follow the example of my Lord. I want to follow the And I example of my confess, Lord. And I confess Jesus is my Lord and Jesus Savior. is my Lord. Jesus is my satisfaction. Jesus is my Hindi ako satisfaction. kawawa Hindi ako kawawa. kung si Kristo'y nasa aking puso. Si Kristo'y nasa Marami pong salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, buhay na walang sa iyong biyaya. sa iyong biyaya. Tinatanggap ko po sa araw na ito ang iyong pagpapala, ang iyong gabay, at ang kagalakan. Ang kagalakan. I promise, Lord, Promise, I will live out this principle. this principle. I'm all out for Jesus. All out for Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pasya ng bawat isa to change the way we view life, na hindi puro pakabid. Patawad, O Diyos, sa mga panahon na we go back to the default mode of just focusing on ourselves, our personal satisfaction. Mag-increase po, Panginoon, ang compassion quotient sa aming puso. Mag-increase ang service quotient sa amin. At itulot mong maluwalhati ka namin sa magitan ng mga pagkakataong yung bubuksan so that we can be a channel of hope to so many people, especially during these last days na napakaraming taong nawawala ng pag-asa. Continue to bless the entire congregation today, Lord, and the families that they represent.
Salamat po, higit mong nalalaman ng mga bakahin sa buhay ng bawat isa. Lord, some of our brethren today, just sense in my spirit, some of you came here, you're battling against depression. Okay, the Lord is breaking that bondage in Jesus' name. The Lord is restoring the joy in your heart. The Lord will give you a vision. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. Hindi ko po alam kung sino kayo, whether nasa sanctuary or in the overflow space or even in the online. But let me challenge you. One way to break that bondage of depression, don't focus on yourself, because the more you focus on yourself, you'll be depressed. Begin to try to look for people who are in need, that you can bless. There's joy in serving. Hindi ko makakalimutan yung na-share ko po kay Sister Lilian. Talagang may kurot sa puso ko. Isang matanda na, makikipila sa NFA, 5 hours. At makakakuha lang siya limited 5 kilos. Napakarami nating kababayang nahihirapan. Pag nakakakita ka ng ganun, maaalis ang awa mo sa sarili mo. You want to do something. You want to be a blessing. You can overcome depression. Stop just focusing on yourself. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon in a mighty way. His anointing will flow in your life. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Release, Lord, the anointing of compassion. Pwede ho bang ilagay natin ang kamay natin sa tapat ng puso natin? Let's do it prophetically. Let the compassion of Jesus flow in your heart today. And God is going to give you the vision. He's going to open your mind. He's going to give you opportunities. And you will experience such joy that you've never experienced before. Receive the anointing of the compassion of Jesus. Krabasandalabakaya. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nais ko pong i-anunsyo, walang lugi sa matapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Give the Lord a mighty hand of praise. For the last time as a congregation, let's sing the chorus. Hallelujah. All out for God. Thank you, Lord. Lulukan ang iyong lawas na pasinala. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Linger for a while in the presence of the Lord. Be in the spirit of worship. Krabasadari alaveyama. Navlana sarereyama. Woo! Thank you for the anointing of joy, anointing of vision. Glory be to God. Maraming salamat po, Panginoon. Not only are you going to meet our needs, Lord, you will use us as a channel of the love and compassion of Jesus upang umabot din sa aming kapwa. Stretch our hands sa ating pong prayer request box. Sa lahat ng mga kapatirang sumulat ng various kinds of situations in life, Lord, we put them at your altar. We pray that you will turn every prayer request into a testimony of your power and miracle. Release your anointing, Father God. And thank you so much sapagkat lagi mong ipinakikita ang iyong kabutihan, kapangyarihan at katapatan. Salamat po, Panginoon. Lift up your hands to Jesus for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you and be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all the victorious people of God will say, Amen and Amen. Good morning. God bless you.